Hello mga ka-entrep, welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Sa mga bago pa lang po sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, ang pinag-uusapan po natin dito ay tungkol po sa mga maliliit na negosyo, sa mga gustong magsimula ng negosyo, sa mga gustong magnegosyo, especially po sa mga gustong pumasok sa motor parts business, motorcycle repair shop and accessories, motorcycle and accessories business. Ayan. So, nandito po kayo sa channel na ito at nagbibigay po ako ng mga small time business tips doon sa mga pang maliitang negosyo lang po. Hindi po tayo pang big time kasi nag-start din kami sa pinakamaliit from scratch at kahit papano ay umabot kami sa ganitong estado ng aming negosyo at pinagpapasalamat ko yun sa Panginoon dahil malayo pa pero napakalayo na ng aming narating sa aming pinanggalingan. So, kung magustuhan mo po ang mga pinag-uusapan dito sa channel na ito, paki-click mo po yung subscribe button at yung notification bell para ma-notify ka tuwing may mga ina-upload tayong mga video. So, ang pag-uusapan po natin ngayon is related din po doon sa mga nagtatanong at nagpaplano na mag-start naman o magtayo ng tire shop. Alright? So, pag-uusapan natin, focus tayo dito sa motorcycle tire shop or tires store or tire shop. So, ano ba ang dapat gawin step by step sa mga gustong magtayo ng tire shop? So, wala din yung pinagkaiba halos dito sa pag-start ng motorcycle parts and accessories business or motor shop business. Pagkakaiba lang, si tire shop is focus siya more on tires only. So, number one na dapat gawin ay dapat talaga present sa kahit na anong business po ito yung ating kapital. Nga lang, pag sinabing tire shop ka or tire store yung itatayo mo, especially kung motorcycles, tire store ang start mo, so napakalawak ng coverage ng ating capital. So sa capital, papasok na dyan unang-una. Kailangan mong kakapitalan yung pwesto. Ano bang gagawin mo? Bibili ka ba ng pwesto, ng lupa? Pagtatayuan mo, magtatayo ka ba? Magre-rent ka ba? Saan ba ang location na iyong pagrerentahan or pagtatayuan? Kung halimbawa, kagaya sa amin, share ko lang sa inyo na may nabili kaming bagong area na pagtatayuan ng shop sooner or later. So, same with kung patatayuan mo siya ng tire store. So, capital na yun. Magkano na yung ilalaan mo doon. Ngayon, kung magre-rent ka naman, saan ang location mo? Kasi ang renta is nakadepende sa location. Sa laki din ng space na iyong rerentahan. Merong ganito kaliit, halimbawa, 5,000, ganito kalaki, 7,000, ganito kalaki, 15,000, 20,000. At magbabago yun depende sa location, kung saang location ka. At kung siya ba ay building, siya ba ay naka-concrete na building, or yung, alam niyo na yung ibig ko sabihin, yung maliliit lang, yung mga light materials na maliliit na pwesto lang. So, paglalaanan mo yun, at least dapat may buffer ka dyan, up to 6 months na kaya mong magbayad ng pwesto, hanggang 6 months kahit na wala kang kinikita. Kumbaga, meron kang pang-abono dyan. Expect na natin yan na pag nagsisimula, na baka hindi makaver up ng benta mo kagad yung inyong renta, so dapat may backup ka up to 6 months, kaya mong magbayad ng renta kahit wala ka pang kinikita. So, ang pagdating naman, kung mayroon ka ng pwesto, nakahanap ka na, nakarenta ka ba, nakapatayo ka ba, magkanong inabot mo. So, ang gagawin mo naman, yung kung magbibuild ka, medyo malaki ang gagastusin. Hindi biro ang magpagawa ngayon. Nagpa-renovate nga lang kami doon sa kabilang shop. Umabot kami ng almost 100, nasa 92 siya. O 92, hindi kasama yung graba. Hindi na kasama yung graba. Ilan din yun sa pinang semento, sa pinang hollow block, sa pinang finishing. So, malaking din yun, umabot siya. Kung isama mo yun, nasa 100 plus. Renovate lang po yun. Inayos lang ang atip. Inayos, nagdagdag ng roll up. So, kung magpapagawa kayo, dagdag po yun sa kapital. Kung magrerenta naman, at least mas maganda kasi wala ka na halos gagastusin doon. Gagawa ka na lang ng mga estante mo. Kung gusto mo ng sarili mong estante, gagastusan mo doon. Of course, angle bar ba ang gamitin mo? Mga tubo ba ang gamitin mo? Or kahoy ba ang gamitin mo? Pero suggest ko po sa inyo, magtubo or mag-angle bar kayo para malinis tingnan, para doon sa inyong display. At least yung inyong yung inyong mga dito, stocks is kahit nasa sasahig na lang yan at nakapatong-patong yan siya, walang problema. At least yung inyong display ay dapat maganda siya, malinis. Yun nga, naka-angle bar dapat or mga nakatubo. So, ang next naman natin ay dapat meron tayong mahanap na supplier. Pagdating sa supplier, ay doon sa mga nagtatanong kung sino ang yung manufacturer, sino ang importer. Alam nyo po, pag nag-start pa lang kayo at kulang yung capital nyo,
Hindi po kayo basta-basta makapasok sa mga importer or mga manufacturer. Dahil sila po ay nagre-require po yan ng mga quota. Nagre-require po yan ng particular amount na kaya nyong rumekta sa kanila. So, kung hindi naman ganun, hindi naman kayo abot ng milyon doon sa ipapurchase ninyo, kasi may mga dealer po yan sila by area, so hindi kayo makakapasok sa kanila para mag-direct kayo sa mga importer. Dadaan kayo doon kayo sa mga dealer, sa inyong mga lugar-lugar na, sa inyong mga probinsya na, sa inyong mga city na, inyong mga dealer nila, kahit sa NCR, kung sinong dealer nila dyan. So, mas doon kayo magiging kumbaga open or mas mabilis na makakuha kayo ng supplier. Of course, wag kayo mag-alala, yung mga supplier naman nagbibigay yan sila ng discount. So, aside from discount, papatungan nyo pa yung mga tires. Ang medyo fall down lang kasi ng tires, alam nyo po, sa totoo lang, real talk lang tayo. Malaki ang kapital ng mga tires. Kaya lang maliit ang tubo. Ang markup ng tires is maliit. Same sila ng mga oils. Hindi kagaya ng mga pyesa na goods ang mga ano. Pero sa gulong, napakalaki ng kapital. Medyo maliit ang markup pagdating sa mga gulong. Okay. Mayroon na kayong supplier. Ano bang mga dapat orderin? Pagdating po, kung magpo-focus kayo sa mga motorcycle tires, ay napakarami ng brand, napakarami ng sizes, napakarami ng klase ng tires para sa mga motorcycle. Okay, standard tayo dyan. Unahin na natin. So, start tayo dyan sa 4590 or 1.75 or 1.85 by 17. Pero pwedeng wala muna yon. But the basic are ba? 200, 225, 250, 275, 317. So, same with, meron ka dapat na mga 18. Kasi yung mga alpha, may mga 18 yan. So, napakaraming alpha ngayon, TMX 125, alpha, mga na 18 ang stock niyan. So, tapos Barako, ganun. So, dapat sa 18, kahit doon ka lang mag-start sa 250 by 18, 275, 18, 300 by 18. Yan yung mga basic sa mga tube type standard sizes or klase ng mga gulong. Pagdating naman sa brand, napakaraming brand. Ang presyo is depende rin sa mga brand, pero tips ko na rin. Sa napakaraming brand sa market, ay meron talagang mga matitibay, may pangalan na rin sa market pagdating sa mga tires na talagang medyo mura pero matitibay. Pangalanan na natin, nandyan si mga Izumi, nandyan si Fuji Wings, nandyan si Leo, nandyan si mga Laser, nandyan din si Leo Samurai. So, yan yung mga standard na mga klase ng mga gulong na mga medyo mura siya pero maganda naman yung mga quality niya. Ngayon, meron na tayong mga tube type na mga gulong, hindi doon nag-i-end dahil napakauso na rin. Ang daming mga lumalabas na mga motor ngayon, hindi lang sa mga 17 na mga naka-mags, na mga naka-tubeless, pati mga scooter. Kahit saan ngayon ang scooter is talagang boom. Kumbaga patok ang scooter, mapa-city ka man, NCR ka man, probinsya ka man, munisipyo, barangay, is talagang scooter ay patok. Talagang marami na ang nagsiservice ng scooter dahil nga naman ay napaka prenteng drive ng mga scooter, di ba? Napaka safe na, hindi mapagod kasi nga automatic. So napakain ng mga scooter. Kahit nga dito sa amin is napakaraming scooter. So pagdating sa scooter, yun lang, dahil ang mga tubeless dapat available yan sa iyong tire shop. Dahil tire shop ka, dapat may mga pang tubeless ka rin. Sa tubeless, same din doon. Nandyan yung mga 60-80-17, 70-80, 70-90, 80-80, 80-90, 100, 110 by 17. Doon yun sa mga nakamags na mga 17 ang rims. At of course, doon sa mga scooter, dapat nandiyan yung 70-80-14 mo, 80-80, 80-90, 90-90, 100, 110, 120, kahit na wag na muna yung 130-140, pero kung may budget, why not kahit pa ilan-ilan? Kasi kailangan din yun. Even dun sa 17, dapat may 100, 110, 120, 130, 140. Lalo na sa mga city, dapat available yun. So, hindi talaga basta-basta ang tire shop. Ang tires store lang, 'di ba? So how much more, 'di ba, yung motorcycle parts and accessories, kasi yung tires nandoon na, nasasakupan na, plus may mga piyesa ka pa, 'di ba? So since ang pinag-uusapan natin ay focus dito sa tire shop. Okay. Meron na tayong tires, meron na tayong mga tubeless. Anong kasunod? Dapat meron kang tireman. Meron kang tao na taga-kabit, marunong magkabit ng gulong sa mga standard or tube type, marunong gumamit ng sikwat, marunong gumamit ng DIY na mga pang
tube type na mga kung mayroon kang machine, yan, okay din yon. Kung lalo na kung halimbawang masela na may-ari, tapos naka-mugs, ganun, gamitan mo na. Ngayon, dahil nga napakarami ng may mga naka-tubeless, dapat, anong available? Dapat yan kasama sa kapital mo, dapat laanan mo yung tubeless machine. Yan, kami may tubeless machine kami. Kung itatanong ka agad, magkano ba yung tubeless machine? 81,000 plus, or siguro may mabibili kayo 80,000, 81, 82, 85, depende sa brand. So nakalimutan ko yung brand, basta kulay green yung sa amin, that's 81,000 plus, ganon yung aming tubeless machine. Dapat available yon kung ikaw ay tire shop. So mapa 4 wheels man, dapat meron ka nun, or sa mga pang scooter, kasi tubeless, importante na may tubeless machine, dahil wala magpapagawa sa iyo kung mamano-mano mo sikwat yung mga tubeless, yung mga mugs, kasi lalo na sa masiselan. Sa hindi maselan, okay lang, kasi masisira, pwede masira yung kanilang mga mugs. So dapat may tubeless machine para din panatag, at talagang pupunta at ipapakabit na kagad sa iyo ng customer mo yung kanilang biniling mga tubeless na mga tires. Kasi kung wala, mag-alangan din silang bibili, kasi alangan naman bibili sila dyan sa'yo, tapos dadalhin nila sa ibang shop na may tubeless machine, edi doon na sila bibili, diba? So next, ano bang kasunod? Since mayroon ka namang tao at may tubeless machine ka, dapat ay marunong na rin mag-vulcate. So maraming mga customer dyan magpapavulcate doon sa mga tube type, at may mga magpapavulcate din sa mga tubeless machine. So dapat available din sa iyo yung mga patch, pero mura lang yun, hindi na kailangang anuhan yun, hindi na kailangan kumbaga anuhan pa yun, problemahin, dahil mura lang yung mga pang vulcate. Importante doon merong taong marunong mag-vulcate. Next, ano pa ba ang kailangan is purchase ka rin ng mga tube para doon sa mga tube type na mga gulong mo. So kung ano yung sukat ng iyong mga gulong, yun na rin yung i-purchase mo na mga interior, kasi yun ang kailangan doon sa sa mga naka-tube type na mga gulong. Kung sakaling kailangan nila magpalit na interior, magpalit ng gulong at magpalit na rin na interior, o kung kailangan magpa-vulcate tapos hindi na kayang i-vulcate, ganon, magpapalit na lang ng tube. Dapat available mga tube. Kung ano available na tire size, dapat yun din sa sa mga tube. Same with the tubeless. So kung halimbawa may tires doon, ikaw dapat meron kang pang vulcate, patch, at saka meron kang tire sealant, kasi yun din yung kailangan ng mga tubeless machine. So medyo malaki ang kapital na kailangan ng tire shop, kaya good luck po sa ating lahat, good luck po sa inyo. Kung meron pa kayong comment at katanungan na pwede ko ma-share, ay comment nyo lang po, at gawa natin ng kasagutan sa abot ng aking makakaya. At pag okay na po yun lahat, ayun na, stocks na po kayo, and happy selling. Good luck! Thank you so much. Please don't forget to hit the like. Paki-like naman po at paki-share na rin po kung hindi ka labisan itong ating video, at pa-subscribe na rin kung hindi ka pa rin nakasubscribe. Bye!